Hi guys! Isasama namin kayong mag-ikot-ikot dito sa Veneto region kung saan makikita nyo ang napakalawak na taniman ng grapes na ginagamit para sa Prosecco wines. Pero bago yan, isasama muna namin kayo kay Osteria Ca dei Lof. Si Osteria pala ay isa siyang simple and inexpensive or budget-friendly na Italian restaurant. Kung sa Pilipinas, para siyang karinderya. Pero ganito yung hitsura niya. Makikita nyo marami silang wine glass kasi ginagamit yan para sa Prosecco tasting. Ano pala ang pwede nating orderin dito? Marami, nagsiserve sila ng isang plate of bread. Meron din silang fish na famous sa Venice region at saka meat. Ganito ang itsura niya sa loob, maliit lang siya, informal yung setting at syempre marami ding mga taong kumakain. Dahil nga nasa Veneto region tayo, land ng mga Prosecco, hindi natin palalampasin na i-try yung kanilang Prosecco. At ito na nga, dumating na yung aming food na in-order, sobrang sarap at sa time na to, gutom na kami guys, kaya itong si Sarah hindi na mapakali. After kumain, diretso na tayo dun sa next destination natin. And as promised, ipapakita ko sa inyo yung Strada del Prosecco. By the way, ano ba talaga si Prosecco at ano ang pagkakaiba niya sa Champagne? Si Prosecco pala ay isang uri ng sparkling wine kung saan produced siya ng Veneto region at saka ng Friuli Venezia Giulia dito sa Italia. While si Champagne sparkling wine naman ay specifically produce siya ni Champagne wine region ni France. Both sparkling wines ay galing sa grape, syempre. Ang pagkakaiba nila is yung process ng paggawa. Si Champagne ay nag-undergo ng dalawang fermentation process kung saan yung second process is iniisa-isa nila yung bottle para makaproduce ng sparkling bubbles. While si Prosecco naman involves a single fermentation process kung saan nilalagay nila sa isang tank yung lahat ng grapes. Sa ganitong proseso, lumalabas na mas affordable si Prosecco compared kay Champagne. Sa time pala na to guys, dumadaan tayo kay Refrontolo. Isa siyang UNESCO World Heritage Site kung saan pinipreserve nila yung buong hill na tinataniman ng mga Prosecco wine. Sa lasa naman, mas fruity, light, and refreshing si Prosecco compared naman kay Champagne na medyo may pagka-dry siya. Ito palang dinadaanan natin is si Strada del Prosecco. Ito yung tinataniman nila ng grapes na ginagamit nila para sa Prosecco wine. At dahil nga nandito na tayo sa May Conegliano, hindi na natin palalagpasin na bisitahin si Molino della Croda. Isa siyang water mill na tinayo noong 1660 pa. Sa bandang 1930 to 1950 na pinagmamay-ari siya ng Morgan family, ngunit nilisan din kaya naging state of abandon siya. Ni-renovate siya ng region na to hanggang sa ginawa na nilang tourist destination. Ang lugar na to ay dinarayo hindi lamang dahil sa watermill na to, kundi dahil na rin sa circuit na pwede kang maglakad-lakad or magbike na umaabot siya ng 2 oras. Pag trinay mo yung circuit na yon, makikita mo yung napakalawak na taniman ng Prosecco at syempre yung mga magagandang view pag nandun ka na sa taas ng hill. Hindi na namin trinay kasi meron kaming batang kasama, maybe in the future. Sobrang thankful lang ako kay husband kasi pag may time, lumalabas talaga kami at iniikot-ikot talaga namin yung mga magagandang lugar dito sa Italia na malapit din sa amin. Itong lugar pala na to is 1 hour drive lang mula sa amin. Hindi siya ganun kalayuan, kaya napaka-accessible din. Hindi ko nga alam na dito pala malapit sa amin yung largest taniman ng Prosecco. Lagi ko lang siyang iniinom, lagi ko siyang nakikita. Pero alam mo yun, pag lumalabas ka na pala talaga sa comfort zone mo, marami ka talagang matutunan na bago. Siyempre, apart from being educational, thankful na rin ako kasi nakakapag-bonding kami magpapamilya. Thank you Lord for this day at sana may natutunan rin kayo sa video na to. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ciao, ciao!